Importante talaga na open yung communication sa isa't isa. At pagka may mga samaan ng loob, pag-iisipan muna ng mabuti kung ano ang magiging desisyon sa buhay. Hindi yung basta-basta ka na lang susugod sa kung ano yung magiging desisyon mo ngayon dahil galit ka. So, importante rin na may pahinga. Hinga muna kayo, tapos pag okay na kayo, saka kayo mag-usap. Habaan mo yung pasensya mo sa asawa mo or sa mga karelasyon ninyo. Huwag mo silang susukuan. Kung magdidesisyon ka ng isang mahalagang desisyon sa buhay mo, siguraduhin mo, pag-iisipan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-iisip ng mga walang kwentang bagay na hindi makakatulong sa relasyon ninyo. There's always hope. Love will always find a way. You have the love of your life, and kung namatay man siya or nawala sa'yo, there's always hope for love. Love will always find a way. Hello, supers! Welcome to Paano Ba To The Podcast, created and hosted by me, Bianca Gonzalez. It is the last episode for our Love Month series, and this time we don't just have one letter sender and one advice giver. We've got 3 letter senders sending their problems about uncertainties in love, making big decisions, and heartbreak. And we also have 3 very special guests who will give their perspectives on love and relationships. Let's get right to it. Welcome to Paano Ba To for the first time. The stars of everything about my wife, of course, ang mag-asawa, Dennis Trillo and Jeneline Mercado. And joining us also, Hello. Milby. Hi guys! I really wish that this could be in person, but I know medyo madami tayong trinay na schedule. Thank you still for making this happen, and congratulations on the film! Thank you. Importante na tuloy pa rin. Yeah, thank you rin sa pag-invite ulit sa amin Yes, dito. salamat. Before anything else, I have to start with this because I can't not. It's what so many people are talking about. As of this recording, it was actually less than 24 hours ago, Sam, when your exclusive interview with MJ Felipe aired. I watched the whole thing. You're very straightforward in clarifying all the issues floating around. What I do want to ask you is, because these are things people have been talking about for many months, right? And finally, you said your piece. How do you feel now, having lifted that load off and speaking your truth? I don't really feel at peace, honestly. Pagdating sa relationship namin, we've always been very private, and it's something that I still didn't really want to talk about. But I felt that there was a certain issue that was being thrown around na my third party, and I think that needed to be cleared up. So gusto ko lang maging klaro na walang katotohanan about that issue at all. So for me, it was more about that. I just wanted to make that clear because so many people are believing this and saying these things na si Moira ang third party, and I needed to address that and put a stop to it because there's absolutely no truth to it at all. So that was the point of that interview and clearing that issue. Yeah. If you actually read the comments, a lot of people said it's impressive how straightforward you were. And Dennis and Jeneline, you know this as well. Ang hirap sagutin ng mga ganong super personal na tanong, di ba? But by virtue of our job, these are things we sometimes have to answer. And thanks for being so honest, Sam, that it doesn't honestly feel at peace, even if you said your piece. And I guess I wanted to start with that kasi lahat naman tayo, ang dami nang napagdaanan sa love and relationships. And usually, yung wisdom ng lahat ng yon, it comes after nangyari ang lahat ng nangyari. Of course, even for you, Dennis and Jeneline, your love story, grabe din ang roller coaster nun, di ba? Being together, parting ways, getting back together, now you're happy family. Kaya ngayon, gagamitin natin lahat ng mga experience and wisdom sa love na yan to give advice sa ating 3 letter sender who sent in their love questions. Are you ready? Game. Parang excited yung mag-asawa sa magiging advice mo din, Sam. So let's see. Iba-ibang point of view kayong 3 for sure. Okay. So let's dive right in. Our first letter sender is from Miss Keep the Fire Alive.
Hi, Ate Bianca. I'm currently struggling about something. I've been with my boyfriend for 6 years. Although matagal na kami, minsan I feel like hindi siya proud sa akin. Even if napakilala niya ako sa parents niya, may times pa din I feel insecure. Hindi siya ma-post sa social media. Sabi niya kasi hindi talaga siya ma-social media, which is true. But sometimes I just want to be shown off. May mga times I feel like wala siyang pakialam. Ang reason niya is matagal na daw kasi kami, hindi na need ng mga pabebe. Pero syempre, babae ako, may mga times na gusto ko ma-feel na sweet siya. Sweet siya at times pero hindi consistent. Naniniwala ako na we should keep the love burning, hindi basta kampante na. Masyado na siyang comfortable na nalilimutan na niya mag-effort sa relationship namin. Kaya kahit alam ko na mahal niya ako, di ko maiwasang questionin. Lalo na if may times na hinahayaan niya ako, even if alam niyang hindi ako okay or hindi ako happy. Paano ba to? Medyo, sa tingin ko medyo common yan sa mga, sa mga partners, sa mga relationship. Pero kasi di ba may mga tao rin na talagang hindi showy. Yung mga, alam mo yun, medyo may private talaga sila. Yung hindi lahat inilalabas, hindi rin masyadong pinapakita yung mga emosyon nila. Di ba may mga ganong tao. So siguro naman kilala niya na yung boyfriend niya since 6 years na sila, di ba? Pero minsan mas maganda rin yung kahit papano may konti pa rin kiligit, hindi pa rin kampante na masyado, di ba? Oo, kasi pwede ka naman maging private, pero alam mo yun, sweet ka pa rin, nagiging consistent ka pa rin. Sa tingin ko, yun yung key. Kailangan mo maging consistent sa lahat ng mga ginagawa mo. Kung gusto mo maging sweet, kailangan consistent yun. Hindi pwedeng kung kailan mo lang maisipan. Kasi yun yung nag-keep dun sa burning fire ng relationship sa tingin ko. Grabe din journey nyo eh. You used to be, and still are, I feel, very private. Di ba we talked about Dennis when I interviewed you last, na private kayo, pero now you found a way to sort of share some parts ng love story ninyo. Ikaw, Jeneline, how would you, kung ikaw yung girl, paano niya sasabihin sa partner niya? Diretso. Kausapin ko talaga ng diretso. Kailangan upuan. Kung ano yung kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, concerns, needs, diba? Kailangan pag-usapan talaga ng mabuti. Kasi sila naman dalawa yung involved dito, wala namang ibang taong involved. So kailangan sila talaga, upuan nilang dalawa, pag-usapan ng mabuti. Saka ayun, siguro yun, kailangan tuloy-tuloy lang yung effort. Hindi lang palaging okay ka lang sa simula, magaling ka lang sa simula, pero pag matagal na, napapabayaan mo na, hindi mo pwedeng pabayaan eh. Kaya kailangan lagi kang nakatutok dun sa relationship, sa tingin ko. Kailangan. Sam, kung ikaw ang jowa nito, what would be a way that a girl feeling something like this would tell the partner? Dapat, may tips ka ba? I can relate obviously in terms of the guy. Kasi nakikita niyo naman na hindi ako masyadong active sa social media, and I'm pagdating sa personal life, especially in relationships, I like to keep things more private. I understand that, but pagdating sa pag-hangout sa mga friends, I think that's very important. Na pag sinasabi niya na parang baka niya siya sa akin or something like that, that is a sign na that's not good. Like, if you're like not having her hang out sa mga friends mo, for me, it's like when you're in a relationship, you're not only in a relationship with the person, you're in a relationship with the people that are important, the friends, the family, yung mga taong importante sa taong na minamahal mo. So it's important that you're integrated with your friends and your family, and you all get along. So if you're not showing like hindi nag-hangout yung kasintahan mo sa friends and family, then for me, that's kind of a sign na parang, anong problema? Bakit nahiya ka pa sa akin? I would understand if that's the case. But the main thing is, pag-usapan nyo. Communication is key in relationships. So if it's a really big problem, just talk about it and say, she should tell her boyfriend that it really bothers her, and ano ang problema? Bakit? Yeah. But when it comes to social media, I kind of understand. But if it's something that really bothers her, there's nothing wrong. I mean, if he's not active, then he's not active. But if he's active, then
you know, show and be proud. It's not sharing everything. It's just showing, yeah, I'm taken. I'm in love. This is the woman I'm with. Mhm, mhm. That's true, no? Kasi feeling ko baka ang expectation ng girl is proud yung guy mas sa social media kung pinapost. But he can be actually proud in other things. Like you said, always hanging out with the family, with the friends. Baka iba lang sila doon. And I feel like tama kayo, talagang kailangan pag-usapan. And if you, Miss Keep the Fire Alive, feel that this is too hard a topic to open up to him, then that's actually a problem because if you're in it for the long haul, you will be talking about much bigger issues, di ba? And much bigger problems than just posting or being proud. So kaya mo yan, kausapin mo siya. Okay, next letter sender. This is from Miss Should I Stay or Go? Sabi niya, Hi B, I am in a long-term relationship. We've been long distance for over a year now. My boyfriend is asking me to move and work in his city, but I'm having second thoughts. We have a healthy and happy relationship. God is good. He is my best friend and we have our sights set on a future together. But I'm scared about making this big move. Part of me wants to risk it because being with him makes me happy and he makes me a better person. But part of me is also worried that I might be sacrificing too much, aka my stable job. I know our love will always be worth it, and I know I can always find an equally great job in this new city, but I'm not sure if I should take the leap. They say that when you're scared, that's when you know you should take the risk. Do you think it will be worth it? Am I just overthinking things? Paano ba to? A big move. Go, Sam. Follow your heart. I mean, love is a risk. Love is a sacrifice also. And if you really want it, and I mean, when it comes to trabaho, if you already have a future plan na kakasal kayo, and long distance, but you want to take that next step, then one of you has to give in. And if they've already talked about it and siya yung mag-give in, it's a risk, but it's a risk you have to take if you want things to move to the next level. So I think it's a risk worth it. Kung sinasabi niya na parang okay naman talaga yung relationship nila, but at the same time, yun ang major test. Because kung long distance this whole time, when you're actually together na madalas, dun makikilala mo yung tao ng husto. Like you really get to know the person. So I guess that's the scary part, because if it's been LDR this whole time, the real test is when you're together the whole time. But like I said, I think it's worth the risk if you guys have already talked and you're happy and maayos yung relationship. Yeah, good point. I guess that's something na hindi pa niya nakikita na yung adjusting to being together again. How about you two? Iba din naman ang mga naging risks and leaps ninyo into being together. What is your advice for her? Agree ako dun sa sinabi ni Sam na pwede niyang subukan kasi kung dun sa mga narinig ko, parang mahal na mahal naman nila ang isa't isa at masaya sila sa isa't isa. So, girl, go for it. Sige, sundin mo ang puso mo, di ba? Masarap din yung may konting kaba, konting nervous, di ba? Nakakatuwa na meron kayong umuubra na long distance relationship, di ba? Okay yun na kaya niyong gawin yung mga bagay na magkahiwalay kayo dahil magkahiwalay yung trabaho ninyo. Pero hanggang kailan niyo yun gagawin? Dahil at some point, kailangan talagang magsama yun nga para mas makilala niyo yung isa't isa. Ano pa yung saysay na nasa relasyon kayo pero hindi naman kayo magkasama. So tingin niyo worth it yung risk? Gawin nyo na kung yun yung magpapasaya sa inyo. And yung trabaho naman, katulad ng sinabi mo, kakayanin mo naman makahanap ng ibang trabaho na equally as good. So, tuloy mo na yun. Actually, based on how she wrote the letter, I feel like alam naman na niya talaga yung sagot niya. Parang naghahanap lang siya ng magsasabing, oo, tama yung decision mo at okay lang yan. So yes, we're here cheering you on. Kung saan man yan. Okay, our last letter sender. Her name is Miss Kasalanan Ko Ba? Sabi niya, my boyfriend just left me. I'm becoming emotional these days that it's really affecting my work.
The story is he has trust issues because in the past, before we entered our relationship, when he was in second year high school, he caught his mom having an affair with another guy. So I understand his trust issues and I wanted to prove to him that there are women who aren't like that. But there was a problem. Every man that I will encounter, he would always think that I flirt with them. Kahit na hindi ako ganon, even if I'm not doing anything. He would feel that with my students, I would just help them with their personal problems, but for him, I should not do that daw. I should just teach them and that's all. He would feel that with our visitors, even if I'm just hospitable because they are guests of my relatives. It's not healthy, I know, but it always ends up that we fight. And I accept what he says about me, that I am a flirt, and I am the one who would make a move just for us to be okay again. That routine became a cycle for a year and 2 months. I didn't think about my worth anymore. I love him so much. Even my friends are tired of giving me advice because everything is just repeating all over again. So for now, I let go of him. It's not what I want. I know that he's not happy with me and our relationship, but I'm still hoping for the day to come that he will realize that I didn't really do anything to ruin our relationship and that he is the one who did something, that he is just making small things a big deal. I'm always doing things to make him feel that he's the only one I love, but he did not appreciate it because of his mindset. I don't really know what to do right now. Paano ba to? Insecurity problem yung sa guy eh. For me, yeah, because kung walang ginagawa yung babae, if she's confident na wala siyang ginagawa, I think it's displacement. Like, oh, I saw this happen, so I'm going to, iisipin ko yung itong tao na yun din ang gagawin niya sa akin. It wasn't even a personal thing na nangyari sa kanya. He didn't have a girl that did that to him. It was just witnessing his like she said, his mom did that. So I find that a bit unfair, and I think it might be a good thing na naghiwalay sila because maybe he needs to grow on his own. He obviously has a lot of insecurity issues with himself, and I think maybe kailangan mag-grow muna on his own to learn. And yeah, I think it might, in my opinion, even though you love the person, if it's that a bit toxic na kahit anong gawin mo, kahit ipapatunayan mo sa tao na wala akong ginagawa, ipapakita ko sa'yo, wala talaga, pero iisipan pa rin niya na no, ikaw, flirty ka, nag-cheat ka, whatever, then it's not you, it's the other person needs to grow and grow on their own sometimes. I agree, honestly, reading this. Ikaw naman, Dennis. Ako, sa tingin ko, yun na nga medyo problematic yung relasyon mo na yun. Maraming mga issues na hindi na nare-resolve, and based on dun sa kwento mo, dun sa storya mo, parang maraming kailangang ayusin muna yung lalaki dun sa part niya, lalong-lalo na dun sa mga trust issues tsaka sa mga trauma na nadala sa kanya ng mga naranasan niya nung bata siya. And ngayon, ma-advise ko lang sa'yo, enjoy mo lang muna yan na magkahiwalay kayo dahil ayun nga, sa tingin ko matagal kang nagdusa dun sa ilang taon na tinis mo. And marami pang iba dyan na hindi ganong ugali. Kaya ayun, mag-enjoy ka muna and siguro kalimutan mo na muna siya para wag ka na rin malungkot. I wanted to make a more specific question for you, Jeneline. Kasi one thing stood out sa akin sa letter niya, which is yung girl yung basically umaako ng lahat, diba? She'll accept it. She's the one who will do something to fix it. And then she writes here, I didn't think about my worth anymore. And so bilang babae, this really parang tago siya sa akin kasi may mga times naman ako din at maraming babae na nagawa din natin yan sa past. So what would you tell her about self-worth or building yung self-worth para sa sarili niya? Well, importante yon para sa isang relasyon na buo ka muna o maayos ka muna bago ka pumasok sa isang relasyon. Unahin mo yung sarili mo kasi kung nasa isang relationship ka, masabi lang na may boyfriend ka, pero toxic naman yung relationship, wag na lang, diba? Hindi worth it. So, I think
mas tama na umiwas ka na lang talaga muna at enjoy mo muna yung pagiging single kasi alam kong matagal siyang base dun sa pagsasabi niya ng sama ng loob niya dun sa letter niya. Medyo matagal na niyang tinitiis yung ganong klaseng sitwasyon. So mas mahalaga na unahin niya yung sarili niya at enjoy niya yung buhay single at sigurado naman pagka tama na yung oras, ibibigay naman na sa'yo yung tamang tao. That's true. And I feel like itong sinabi niya na she just wants him to realize something that he did. Pag ganun kasi we have to let you know na parang we can't make another person realize or learn something because they have to realize or learn it themselves. So please, yes, love yourself. Sana maging lesson itong relationship sa'yo to build your self-worth kasi hindi mo dapat tinatanggal yan. Hindi mo dapat hindi isipin yung worth mo because hindi pwede yon. Hindi pwede yon in a relationship. So yes, thank you so much for giving advice to our 3 letter senders. Sana nakatulong ang advice na yon sa inyo at sa kahit sinong nanonood or nakikinig who is going through something similar. And before I let you go, of course, I have to ask one last advice na gusto kong ibigay ninyo. And it has to do, of course, with your film, Everything About My Wife. May kanya-kanyang issue sina Dom, Imo, and Miguel in this film. Of course, Dom and Imo played by Dennis and Jeneline. Sila yung mag-asawa. And Miguel, played by Sam, comes in to sort of try to make Imo fall in love. Eto na. If you were to give advice to yourself in the movie, meaning Dennis, sa pinagdadaanan ni Dom, anong advice bibigay mo sa kanya? Jeneline, sa pinagdadaanan ni Imo, what advice would you give her? And Sam, sa Casanova na si Miguel, anong advice ang ibibigay mo sa kanya? So as yourselves, advice to your character. Sa lahat ng relasyon, palaging pag may problema, palaging pag-uusapan ng gusto. Katulad ng advice ko dun sa letter sender kanina. Importante talaga na open yung communication sa isa't isa. At pagka may mga samaan ng loob, pag-iisipan muna ng mabuti kung ano ang magiging desisyon sa buhay. Hindi yung basta-basta ka na lang susugod sa kung ano yung magiging desisyon mo ngayon dahil galit ka. So, importante rin na may pahinga. Hinga muna kayo, tapos pag okay na kayo, saka kayo mag-usap. Kasi pagka nag-usap kayo ng galit, pareho kayong mainit ang ulo, walang patutunguhan talaga yun. Yung relasyon nyo. Hindi masasettle yung problema. Interesting, because based on the trailer, yung second half ng trailer ninyo, parang puro ito na lang ni Imo yung nakikita eh. So, okay. That gives us a glimpse sa kung ano ang magiging storya ni Imo in the movie. Ikaw naman, Dennis, what advice would you give Dom? Kasi siya ang may pakana ng lahat. Ma-advice na bibigay ko kay Dom, siguro habaan mo yung pasensya mo sa asawa mo or sa mga karelasyon ninyo. Huwag niyo silang susukuan. Kung magdidesisyon ka ng isang mahalagang desisyon sa buhay mo o sa relasyon ninyo, siguraduhin mo, pag-iisipan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-iisip ng mga walang kwentang bagay na hindi makakatulong sa relasyon ninyo. At syempre, pinaka-importante dyan, huwag mo nga pamimigay yung asawa mo dahil magagalit din sa'yo at magkakaroon kayo ng problema katulad ng nangyari dito sa pelikula namin. Yung pinaka-importante. Riot eh. Actually, parang talagang wala kaming naisip na ibang mag-asawa or ibang actor to play these 2 characters. So, thank you, Dennis and Jeneline. Thank you. Last but not the least, Yeah. Sam, grabe yung character mo dito. Hindi ko alam kung anong gusto niya mangyari sa life. But what is your advice to Miguel? My advice to Miguel, kasi medyo sumuko na siya sa pag-ibig. So yung love of his life nawala sa kanya. So yung ginagawa niya, Casanova. So a Casanova is a man with many lovers, as a womanizer. So parang he's trying to fill that void of like, I don't believe in love, so mag-enjoy na lang ako. And he's trying to feel like, just wala siyang paki sa buhay. So
nawala din yung pag-asa niya sa pag-ibig, to love again. But my advice is, there's always hope. Love will always find a way. You have the love of your life, and kung namatay man siya or nawala sa'yo, there's always hope for love. Love will always find a way. Yeah. Don't give up. Aww. Don't give Lahat up. kami napasmile, oh, dun sa, dun sa advice ni Mr. Napa-mic drop si Sam Don. Hey, maraming salamat. Dennis, Jenelyn, Sam, thank you so much for joining us, giving all the advice. Of course, your film is coming out very, very soon. Please do invite everyone to watch. Iniimbitahan namin kayo na manood ng Everything About My Wife. Showing na ito sa February 26. Sana po, suportahan ninyo. Ito po ay under GMA Pictures, GMA Films, under Creation Studios, and Glamour Philippines. Makita-kita po tayo sa mga sinihan. Yes. Ito ang post-Valentine's Day offering namin para sa inyo. It's a very feel-good movie. Maganda din yung lesson dito. So sana supportin na po ang Everything About My Wife etong February 26 na po sa mga sinahan nationwide. Yes, let's support Filipino films. Again, maraming salamat, Sam Milby, Jenelyn Mercado, and Dennis Trillo. Thanks, guys! And that is it for our episode. Thank you so much for joining us. And if you missed the past February episodes, please do watch Kwentong Lecheng Pag-ibig To, Kwentong X, and Kwentong Single, available on Spotify and YouTube. This is Paano Ba To Podcast, created and hosted by me, Bianca Gonzalez, with podcast producer Anika Neri, and edited by Paolo Halili. Please, we invite you to be part of our community of supers. First of all, you can follow us here on Spotify and on YouTube. Just click the follow or the subscribe button to be part of our community. You can also follow us on Instagram at Paano Ba To. We are on TikTok at Ask Paano Ba To, and we also have our private Facebook group, na Paano Ba To Super Group. Thank you again for joining us. Till our next episode, stay super, supers!